Mainit po ang usapan ngayon kay XRP matapos pumutok ang pahayag ng isang kilalang crypto proponent na si Barry C. Ayon sa kanya, darating ang panahon na kapag umabot sa XRP sa $1,000, dito lang tunay na maiintindihan ng karamihan na posible pala ang bagay na ito mula pa sa simula. Ngunit, posible ba talaga ang ganitong presyo? At ano ang maaring magdala kay XRP papunta sa ganitong mataas na presyo? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang paniniwala ng mga proponent? Ayon po kay Barry C. Ayan, ang problema ay nasa psychology ng market. Habang nasa $3 na range pa lamang itong sa XRP ngayon, marami pong traders ang tumatawa at sinasabing imposible ang $1,000. Pero kapag dumating po ang biglaang rally, nagbabago po ang narrative. Dito po pumapasok ang FOMO, ang takot na maiwan. Kapag nangyari ito, pumapasok po ang bagong kapital at kahit ang mga dati ng kritiko ay biglang maghahanap ng dahilan kung bakit po obvious na lang ang presyo. Kung mangyari po ito kay XRP, mas lalakas ang demand at mas posible pong tumaas ang kanyang market value. Ang market impact po nito ay kung sakaling pumasok ang FOMO sa ganitong level, maaari pong umangat ng mabilis ang presyo. Ngunit posible pong magkaroon din ng malalakas na pullbacks dahil sa sobrang taas ng hype. Ano naman ang mathematical challenge? Kung titignan po natin kasi ang supply, mayroong halos 59.61 billion XRP na umiikot. Kung tataas po sa XRP sa $1,000, lalampas ang kanyang market capitalization sa $59 trillion. Mas malaki pa ito kaysa total market cap ng lahat ng cryptos na pinagsama at halos ka-level ng global equities. Sa market impact, ang ganito pong halaga ay nangangailangan ng napakalaking capital flow na halos hindi pa nakikita sa kasaysayan ng crypto. Kaya para po sa maraming analyst, sobrang hirap nitong mangyari. Ngayon ay may kakampi ba itong si XRP? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo naman. Maraming supporters ang naniniwala na may edge si XRP dahil sa kanyang ecosystem. Sa pag-launch ng RLUSD stablecoin noong December 2024, mas lumalim po ang koneksyon ni Ripple sa mga bangko at financial institutions. Kapag mas lumawak po ang paggamit ng XRP Ledger sa cross-border payments, lalaki rin ang demand kay XRP. Sa market impact, mas maraming institutional adoption. Ayan, kapag mas marami pong institutional adoption, ay maaari po itong magbigay ng tuloy-tuloy na suporta sa presyo ni XRP. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang regulatory clarity? Nito pong August, natapos na po ang SEC lawsuit laban kay Ripple matapos umatras ang parehong panig sa kanilang appeals. Nanatili ang ruling ni Judge Torres na naghiwalay sa institutional sales at saka exchange trading. Dahil dito, mas malinaw na po ang legal status ng XRP at ito ang maaaring magbigay lakas ng loob sa mas maraming institutional investors na pumasok. Kaya sa market impact, ang regulatory clarity ay isa po sa pinakamalakas na trigger ng long-term price growth para kay XRP. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang pahayag ni Barry C. na posibleng umabot sa XRP sa $1,000 ay napaka-dramatic at posible pong mahirap mangyari sa kasalukuyang global market conditions. Pero ang mahalagang punto po dito ay hindi lang ang presyo, kundi ang psychology ng investors.
Kapag nagbago po ang narrative at pumasok ang mas maraming institutions, kaya nitong itulak sa XRP sa mas mataas pang level kaysa inaasahan ng marami. Sa kabuuan, si XRP po ay nananatiling isang misteryosong manlalaro dito sa mundo ng crypto. Marami po ang nagdududa sa kanya, ngunit kapag siya ay sumabog, baka huli na para sa mga hindi naniwala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.